po yung presidente ng aming chapter, magpapalitan nila po yung aming nakayanan. So, ito po ay aming presidente na natulog. Talaga na nga yung ibigay ng kayo po ay sunod ko pong tatawagin yung associate chapter. Siya po ay secretary, wala po yung kanilang presidente. Pero kahit paano po ay magkaabot pa rin sa inyo ng konting tulong yung kanilang chapter. Second, wala na kayo matulog. Ang sunod naman po ay sa Dauntless. Sino yung representative ng Dauntless? Okay, Dauntless chapter. Malisog po. Representative po ng Dauntless. Pagkamat ang president po ng Dauntless ay umalis po kanina po. Kaya ako po ang napagpapasok. Okay. Ang sunod naman po na magbibigay ng kaunting tulong galing po ito sa incorporators. Ibig sabihin ng incorporators ay bali 13 po kami. Pero hindi po kami kompleto ngayon dahil yung iba busy. Pasensya na po kayo, ito ay pinamumunuan ng aming chairman. Walang iba kundi si Chairman Noy. Ako, si Sis Marcy, si Sis Asmin, si Deputy, and then si Founder Nards Islana. Ito po ay mag-aabot sa inyo yung aming chairman. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ronnie Marino, chairman po ng Delegate Indigenous Guardians, DG. So, condolence po sa pamilya ng Mrs. Arlene. So, lalo na po sa kanyang asawa. So, wala na po tayong magawa kasi yung buhay po natin, alam na po natin na yun po ay hinirapan na natin kung kailan kukunin, kung sa itaas, wala na po tayong magagawa. Dahil lahat naman po tayo may katapusan. So, yun lang, tanggapin na natin maluwag sa ating kalooban na hanggang doon na lang talaga. So, yun lang, maraming salamat at ito naman yung munting tulungan din sa aming kapatiran, yung mga na si Sis Arlene. So, tanggapin ito. Maraming salamat po, Chairman. Rock. Picturean mo sila. Rock. Okay, maraming salamat. Pwede ko bang tawagin ang lahat ng kanyang mga anak na tumayo dito sa harapan? Ay, sorry. Sorry si Tatay. Dito po. Dito po. Kompleto na ba? Kapatid. Kapatid. Doon na kayo sa likod ni Tatay. Kapatid niya si Starling. Meron ba? Pwede po ba? Okay. Nasaan si Bunso? Si Canela. Ito bang libro na ito nabasa nyo na lahat? Hindi pa? Okay lang ba sa inyo nabasahin ko ngayon kahit maraming tao? Okay. Mga kapatid yan na natin sarili natin.
sinabi dito, Mrs. Arlene, kayo ang buhay ko, mga anak. Child, mother, Joven Humeres Navarro. Sino yun? Si Joven. Justin Humeres Navarro. Ano to? Marika? Maika po. Maika Humeres Navarro. Eileen Humeres Navarro. Jerome Humeres Navarro. At saka yung bunso ay si Janela. Jamela po. Jamela po. Gamela, okay. Ang tatay ay si Pablito Tipae. Tipae? Okay. I love you so much, my daughter and sons. Sana, pag nawala na ako, sana mabasa ninyo. Anak, na sinulat ko ito. Kung gusto ko kayo, kung gaano ko kayo kamahal, at kung ano ang mga suliranin ko sa buhay ko at sa pamamagitan nito, dito ko nasasabi ang sama ng loob ko. October 19, hindi ko alam pag year to, walang nakalagay year. Dear Diary, alam ko na marami na akong gustong sabihin sa mga taong gusto kong masabi ang nasa loob ko, pero may pumitigil sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil siya ako. Pero sa iyo, Diary, nasasabi ko dahil ito'y wala nang nakakaalam kung hindi ikaw lamang. At ayoko kung walang nakakaalam kung hindi ikaw lamang, Diary. Dahil ikaw lamang ang nahihingan ko ng sama na loob ko. Marami akong problema na hindi alam ng asawa ko. Hindi ko na siya maintindihan at hindi na niya ako iniintindi. At kung ano ang sinasambuni ko sa kanya, maraming bagay na akong sinabi sa kanya, pero hindi niya iniintindi. Tulad na lang sa kapag lasing siya, gala pa ng gala, kapag nakakita ng babae, o makatingin, siya parang pinata daw. Parang hinuhubaran niya. Kung araw-araw ang sinasabing pambubula, hindi naman sa nagsiselos ako sa ginagawa niya. Pero naiinis ako sa mga ginagawa niya. At naiinis ako sa mga ginagawa niya. Lalo na at hindi ko na rin naiinis ang panluloko at pagsisinungaling niya. Nawawalan na ako ng tiwala sa kanya at nabubuisit na ako at nawawalan na ako ng gana sa buhay ko sa lahat-lahat. Pati na rin ang sarili ko na mapabayaan ko na. Minsan, natatamad na akong asikasuhin siya, pati na ang mga anak ko. Minsan hindi ko na maasikaso. Inaasa ko na lang kay Elon. Anak ako yung sa unang Kasi yung dalawang bata na si Elon at KK, lagi ko na lang nasisigawan, napapagalitan dahil laging tuliro ang isip ko. Hindi ko na alam na ang masama na ang nilalabas ang bunganga ko. Alam ko yun, pero hindi ko mapigilan. Pero minsan, kapag ako nag-iisa, ito'y parang pinag-isipan ko na mali ang mga ginagawa ko sa mga bata. Pero ang mga bagay na yun ay para sa kanila. Minsan, lumalagi sa mga ngaral ko sa kanila. Pero ginagawa ko ito ay para sa kapakanan nila, para mapabuti ang buhay nila, at para na rin sa kinabukasan nila. Sana at tanging paalala ko, kulang sa may kapal. Panalangin ko lang sa may kapal, sana gabayan sila at iingatan ng Diyos para maghimala na sana nagbago na ang mga isip ng mga bata. At sana makapag-aaral na sila at sana mag-ingatan ng gayon at magsikapan na nila. Ano rin, para rin sa ikabubuti ng kinabukasan. At alam ko minsan, napapagalitan ko sila, Ilok at Lady, pero hindi nila alam na pagmamahal sa kanila,
sa akin, alam ko na hindi ko yun ang makaramdaman sa kanila at nagpapakita ang pagmamahal ko kahit hindi ko ipakita yun. Alam ng Diyos. At napapatin na yun. Yun lang. October 20, Saturday, 2002. So, your diary. So, umaga maraming gawain. Kung di maghugas ng plato, magwalis, paliguan ng dalawa kong anak, at may nabagitaan ako may libreng check-up, kaya dinala ko ang dalawa kong anak para makalibre ng gamot dahil wala akong kakayahan para bumili ng gamot. Pero ang hirap din, pumila, sinigan, halos sinigan na nga ako at nahihilo. At nangangatog na ako sa awa ng Diyos. Tapos rin kaunti lang ang gamot na nakuha ko. Okay lang. Okay na rin, pero ang naalala ko lang, sarili ko na sana, huwag naman dahil ngayon pa lang, ay hirap na ako, lalo na kung sakali, mangyari na lang kung isili ako, kawawa lang ang mga anak ko, lalo na ako. Sa ngayon, hindi ko sinasabi kay Gogo, ayaw ko na magsakuli sa kanya dahil wala naman siya magagawa. At saka, wala na siya pakialam sa akin. Kung sino man ang problema namin. Pero okay lang, kahit ano naman ang gawin mong pag-uusap natin, hindi niya hindi. Kaya wala akong magagawa, hindi pag-uusap lang sa mga nangyayari sa buhay namin. Lalo na sa lahat ng kinakatakot ko na kung gusto ako kapag nangyari ulit. Doon pangako ko sa sarili ko na hindi na ako pupunta kay nanay. Hindi ko na siya bibigyan ng sakit ng ulo. Dahil sa akin, naawa na ako sa nanay ko. Hindi na siya nawala ng kusip-isip sabi tatlo. Hindi na siya natatahimik sa kakaisip sa mga problema. Dinudulot natin tatlo. Ito lang ang masasabi ko kay nanay. Nay, mahal na mahal kita. Hindi ko makakalimutan ng mga ginawa ko ninyo sa aming tatlo. Alam ko rin na mahal ka rin ni Arnel at Andy. Kapatid? Yes. Ito. Dahil po sa inyo, hindi po kami aabot sa edad namin ito po. Kung hindi dahil sa inyo. Wala po kami sa mundong ito. Alam ko po, ginawa po ninyo ang lahat para mapabuti ang kalagayan namin. Pero ano ang ginati namin? Puro konsumisyon, hindi namin pinakilagana ng pagkita po ninyo sa amin. Pero nai, pangako sa sarili ko, kapag sinuwi